Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo. Ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yamin Inday Sara dahil sa iyo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Diba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example, ha, ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tapos sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AIX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin ibenta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saan? Unsa sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa, na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na to binoto, ha? Ano ba sinabi nito noon?
Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin, kahit isa, nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga, totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma, ay, shh daw. Shh. Diba? Hindi pwede yan. Hindi na pwede. Kasi yan yung ganun tayo dati. Oo. Ito. Tinanong ko isang beses dito sa Manila, sa NCR. Tanong ko, Ma'am, sinong kandidato niyo sa mayor? Sabi niya, si ano, ganito ang apelido. Sabi ko, di ba sila din yung mayor dati? Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, so bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya, nasubukan na kasi. So, syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go. Bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? 3, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya ay iboboto na ninyo kaagad. So tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Diba? Saan nanggaling ang abilidad niya? Siyempre,
kung saan yung saan yung bilihan ng suka. Doon yan sa shortcut na daan. Hindi yan sa sa malayo na daan para mabilis dumating ang suka. Pangalawa, inutusan bumili ng suka. Napadaan sa barkada. So, ang sinabi ay, ayun na ng mangga-mamba. Kadyot lang, ma'am. So, ang sinabi niya ay, pare, pahatid naman ito ng suka namin sa bahay kasi kailangan yan doon. Dito nang muna ako. 'Di ba? Abilidad. So, mahalaga yan. At kailangan natin pag-isipan itong eleksyon na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato.